yes, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Muli, welcome po sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ako po ang inyong kapatid na makakasama po ninyo muli sa loob ng isang oras. Ako po si Brother Dexter Durante, ang patuloy na nag-aanyaya sa inyo na manatili lamang po kayo sa himpilang ito. At ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay may malaking gagawin sa ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng programa at palatuntunan ito. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga minamahal kong tagapakinig at mga kababayan ko na nakatuon ngayon sa himpilang ito? Ako po'y naniniwala na dahil po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay nasa maayos at magandang katayuan at kalagayan. Muli tayo po ay meron na namang pagkakataon na makapagsahimpapawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And it's another week for us. Isa na naman pong blessing ng Diyos ang ibinigay sa atin para tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng programang ito. At ngayon pong araw na ito ay ako po ay nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isang pangyayari po, isang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inyo po mapapakinggan sa araw na ito ay preaching po na nangyari po at naganap sa isa po sa Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Alabang. At ito po yung amin pong pagtitipon ng araw na yon. At ako po'y nagagalak na ito po'y maibahagi sa inyo sa pamamagitan po ng radyo. At matapos po na mapakinggan ninyo ang pangaral na salita ng Diyos, ako po ay muling magbabalik at para po kayo ay anyayahan at makapanalangin din po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ano po? At kung sakali po na kayo po ay napagpala ng ministeryong ito at meron po kayong mga prayer request na gusto ipaabot sa ministry ito, mangyari lamang po na i-text nyo po kami at we are standing by para po i-receive ang inyo pong mga text messages. Ito po ang ating number na pwede nyo pong ma-text sa araw na ito habang kayo po ay nakikinig ng programang ito. Ang ating pong number is 0922-820-9866. Ulitin ko po, ang ating pong cellphone number na nakaantabay sa gabing ito, sa araw na ito, para po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos ay 0922-820-9866. Ano po? At anytime you can send your prayer request and we are standing by to pray for you. Well, God bless you po at ako po ay muling magbabalik at pakinggan niyo po, narito na po ang mensahe na nangyari at naganap po sa isang gawain sa Alabang Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. God bless you po and I'll be back again tapos po kayo makapakinig ng mensaheng ito. Now, kung kayo po ay handa na sa salita ng Diyos, let us bow our heads, tayo po muna ay umuko at tayo po ay sama-samang manalangin at idulog po natin sa Panginoon ang ating gagawin ng pag-aaral ng Kanyang salita. Let us pray. Ama naming Diyos na napakabuti, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa na kami muli ay makadalo. Salamat dahil amin pong pinapahalagahan ngayon ang halaga ng pagtitipon. Dahil sa pagtitipon, kami po ay iyong pinalalakas at sama-sama kaming magkakapatid kay Kristo ay tinuturuan mo kami na tumatag at tumalab kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Kaya nga po sa araw na ito, sa aming pagharap muli sa pakikinig ng iyong salita, dinadalangin po namin na ang aming puso ay iyong hayaan na maghipong lupa na masisidlan at matataniman ng binhi muli ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw ang dakilang tagapagturo. Gamitin mo lamang ako na daluyan at instrumento sa umagang ito. At dalangin ko po na ang lahat ng maapektuhan at maaabot ng pangangaral ng salita ng Diyos ay mapagpala at maantig ang kanilang puso at isipan, Panginoon, and are in need of comfort and bring, Lord, an uncomfortable situation to them that feel comfortable, Panginoon, sa kanilang buhay, na sila po'y nanlalamig na at nawawalan na, Panginoon, ang alam sa iyo, ay pagabagin mo po ang makakarinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen.
Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So ngayong umaga, buksan po natin ang ating mga Biblia, kung dala po natin ang ating Bible. Buksan po natin ang ating Bible sa Lumang Tipan sa Ecclesiastes chapter 3. Dito lamang po ako magpapasimula sa umagang ito ng mensahe, pero kagad ipagkakaloob ko na po ang mensahe, ang titulo ng mensahe. Ang titulo po ng mensahe na aking pong daladala sa umaga pong ito ay may pamagat, The Seasons of Storms. So ano po ang pamagat ng mensahe na ating papakinggan? The Seasons of Storms. Ano po ba yung salitang season? Ibig sabihin po yung panahon. So ibig po sabihin ng pamagat ng mensahe ay panahon ng mga bagyo. At ito po'y napapanahon dahil tayo po ngayon ay napipinto na because we are in the month of June. We know na dito po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, we have this called the season of storms. Tama po ba? Meron po tayo tinatawag na panahon ng mga bagyo. Kaya ito pong panahon ng mga bagyong ito ay pumapasok ngayong mga panahong ito. At it's normal na ito po ay ating maranasan ngayon at madama sa ating pong bansa dahil tayo po'y merong ganitong season. Amen. Ngayon po, umaga, buksan po natin ang ating Biblia because I believe that in every storms, there is a lesson. Sa bawat bagyo na ating pong kinabibilangan at kinakaharap ay meron pong mga aral na mapupulot. Kaya buksan po natin ang ating puso dahil sa mga bagyo ay meron po tayo mga mapupulot na napakagandang mga aral mula sa salita ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 3 to begin with, ating pong dinggin ang sulat ni Solomon. Sa Tagalog Bible, yung pong Ecclesiastes, ang ano pong Tagalog nito? Mangangaral. Ano po? Baka hanapin nyo rin po kasi sa inyong Biblia, yung Ecclesiastes sa Tagalog Bible, hindi nyo po siya makikita. Amen? So ang Biblia pong Tagalog, ang aklat ng Ecclesiastes ay mangangaral. At sa Ecclesiastes chapter 3, simulan ko lamang po ito as an opening text for today's message. Sabi po sa verse 1, pakinggan niyo po ang laman ng verse 1, and it is very informative. Ang sabi sa verse 1, to everything. Say the word everything. Sabihin nga po natin everything. Pag sinabi po bang everything, can I ask you a question? Does this involve everything? Amen. Amen. Yung salita po bang everything, ibig ba sabihin ay ito ba'y para sa lahat ng bagay? Amen. Sabi po kasi everything. Another word na ginagamit ko minsan ay yung word na all. Pag sinabing all things, ibig sabihin there is no exemption. Amen. So another word is the word every. Amen. So pag sinabi pong everything sa ating pong salitang Tagalog, sa ating sariling wika, ang lahat ng bagay. So pag sinabi pong ang lahat ng bagay, ibig sabihin wala po itong exemption and there is no exclusiveness. Amen. Dahil sinabi po everything. Ang sabi po ng verse 1, everything there is a season. So napakaganda po ng prinsipyo na ipinakikita sa atin ngayon ng salita ng Diyos to help us understand na itinakda ng Diyos na ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang takdang panahon. Amen. So lagi pong may panahon ang lahat ng bagay. Kaya sabi rin pong kasunod ng salita ng Diyos sa verse 1, and to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So napakagandang ating pong bulayin sa verse 1 na una, ang lahat ng bagay ay may kanyang takdang panahon at ang lahat ng bagay ay may panahon ayon sa layunin ng ipinagpatupad sa kalangitan. Amen? So ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos sa kanyang panahon. Hello? Kaya bakit po napakahalaga na magkaroon tayo ng revelation dito? Because some people think that God is out of control. Some people think that God is not in control of any situation that is happening around the earth. Pero nais ko po ipaunawa sa inyo that God is in control. Kontrolado po ng Diyos ang nangyayari ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. At kaya po ito nangyayari dahil meron lamang po itong panahon, panahon. Amen? Kaya nga po ako'y naniniwala that there is always a season for everything. At hindi po laging may bagyo, hindi po laging may masamang panahon.
Kaya nga sabi ni Solomon, if you just continue reading from verse 2 onwards, hindi ko na po isa-isahin, but if you are still in the book of Ecclesiastes chapter 3 from verse 2 to 10, binanggit po doon ng ilang mga event in life na nagpapatibay at nagpapatunay na ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. And one of the example, ang sabi ng verse 2, there is a time to be born and there is also a time to die. So may panahon ng kapanganakan at may panahon din ng kamatayan. So nung ikaw ay isinilang, dumating sa iyo ang panahon ng kapanganakan. At kumaantala ang pagbabalik ng Panginoon by a rapture at ikaw po ay namatay. Do you believe that every one of us one day ay mamamatay? In fact, gusto ko po ito laging pinapaalala. Tingnan mo ang iyong katabi. Titigan mo sa mata. Sabi mo, makinig ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo magandang balita. At tingnan mo siya sa mata at sabihin mo, mamamatay ka din. Right? Amen? Nakuha niyo po yun? Amen? And it's good to know. Yung iba po, pag naririnig yun, ay, huwag mo sabihin niya, kakatok pa sa, knock on wood. Amen? Don't be ridiculous. Don't play ignorant. Lahat po ng tao ay mamamatay. Amen? Amen? Habang pinag-aaralan ko at binubulay ko one time ang karunungan at kagandahan ng Diyos, could you imagine a world without death? Na-imagine niyo po ba ang daigdig na walang namamatay? Ngayon nga lamang po na napakabilis ng pagdami ng tao at may namamatay pa rin tao hindi na tayo magkasya sa EDSA. Imaginein mo na yung lolo mo'y buhay pa ngayon. Hello? Not only wala na tayong paglalagyan, pati kakainin, baka tayo magpatayan na. Imagine mo, buhay pa si Abraham ngayon. Na-imagine niyo po ba yun? Imagine, kapitbahay mo pa ngayon si Adan. Amen? Hindi po ba ang Diyos ay napakarunong? He knows what He is doing. Amen? Kaya, may panahon daw po ang lahat ng bagay. Kaya hindi po laging masama ang panahon din. Kaya may panahon din na may bagyo, pero may panahon na maaraw din. At ganoon din po sa buhay natin bilang tao. Hindi lagi kang naghihirap. Hindi lagi kang kapos. There is only a season. Amen? Ngayong umaga, ating pong pag-usapan at pag-aralan ito dahil now that we know that there is only a season for everything, may mga panahon na dumaraan po tayo sa mga bagyo. Pero ngayong araw na ito, nais ko lamang pong iklaro na ang akin pong ituturo ay hindi para kayo po ay i-orient tungkol sa mga bagyong Rosie. Amen. I will not be dealing about the literal storm na nangyayari po sa ating bansa. When I said I will be teaching to you about storms, I'm referring to storms in life. Amen? Mga bagyo, mga pagsubok na dumarating at dinaranas natin sa ating pong mga buhay. Dahil napakahalaga po sa ating pong panahon, a few weeks ago, akin po sinimulan sa inyo ang halos parang series of teaching, and it all started with this kind of thing, that the church in the last days should be wise. Na ang simbahan ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon ay kailangan na maging matalino. At ang sabi din po ng salita ng Panginoon, kung ating pong mapapansin, and this is His warning, if you would just please go to Matthew chapter 10. Akin pong gagamitin sandali ito, and let's heed from the warning of Jesus. Atin pong pakinggan at tingin ng paalala at babala ng Panginoong Jesus. Let's go to Matthew chapter 10, verse 16 before we proceed to the main subject today. Sabi po sa Matthew chapter 10, kung kayo po ay naroroon, let's go to verse 16 and let us read. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, and during this time, ang kausap po niya ay ang kanyang mga alagad. But I believe the principle is still true today. Ang sabi sa verse 16, behold, I sent you forth as sheep. So pansinin po natin ang ginamit ng Panginoon dito sa analogy ng kanyang pagtuturo at kanyang pagbibigay ng tinatawag na salita.
Ang sabi po rito, I will send you as sheep. Ipadadala ko kayo ng kagaya ng isang tupa. So meaning to say that the believers, the church is symbolic here in this verse, verse 16, is symbolic and referred to as a sheep. Pero ang sabi po, saan daw po ipadadala ang mga mananampalataya? Will you be sent with the fellowship? Ang sabi po rito sa verse 16, you will be sent in the midst of the wolves. Amen. Saan daw po ipadadala ang mga tupa? Sa gitna ng mga lobo. Did you know that coming from this point, hindi po mag-best friend ang sheep at wolves? Hello? Hindi sila pwede magsama. Amen? Dahil ang wolves is always hurtful and a threat to the sheep. Tama po ba yun? But here, Jesus said, I will send you as a sheep in the midst of the wolves. Tama po ba yun? Pero pansinin po natin, ang sabi sa verse 16, kaya meron siyang babala. At dito sa babalang ito, you would notice, though the sheep in its natural form has no match with the wolves, though ang tupa sa natural na kanyang itsura at kalagayan, wala po siyang match sa wolves. No way na kanya pong kayang talunin hand to hand, strength to strength. Kung kanya pong makikipagsabayan siya ng away with the wolves, he can't win. Tama po ba? Pero nakita po ng Panginoon that there is a way so that a sheep can win his battle with the wolves. Paano? Kaya sabi po rito sa verse 16, ito po ang paraan. Be ye therefore wise. So paano po matatalo ng sheep ang wolves? Kung lakas sa lakas, hindi niya kaya. Amen? Hindi niya po kakayanin. Paano niya tatalunin po ang wolves? He needs to be wise. Kailangan po siya maging matalino. Sabi ng isang basketball coach, napakinggan ko, because I like to watch a lot of basketball games. Pero isa po sa akin laging inaabangan sa coverage ng isang basketball game, ay yung nangyayari behind the scene, lalo na pag nagkakaroon ng timeout at kinakausap po ng coaches yung kanilang mga players. At gusto ko rin po yung mga senaryo na lalo na pag yung kanilang kupunan, yung kanilang team ay behind, tambak, lamang ang kanilang kalaban. At doon ko gustong pakinggan yung coach, how he motivates, how he encourages. And not only motivation and encouragement is needed for a team to come back. Nakita ko rin po na kailangan din po yung tinatawag na rebuke. Hello? Dahil if you will not say the truth to your fellow players or to your team, hindi po nila mapapagtanto what is wrong. Tama po ba? And one time, pinanonood ko isang basketball game at mahina, tinatambakan yung sila nung kanilang kalaban. Ang sabi nung coach sa kanilang mga player ay ganito. Sabi nung coach, you are too soft. Masyado kayong malambot, napakahina ninyo. At ang sabi rin niya ay ganito, malakas yung kalaban. Malakas yung kalaban. Imagine mo, inadmit nung coach na yung kanilang kalaban malakas. Pero nagkaroon ng rhema sa akin yung sinabi niya dahil sabi niya, malakas yung kalaban, hindi nyo pwede sabayan sa kanyang lakas din. Hindi nyo kakayanin, malakas sila. Now this is what I want you to do, he said. I want you to use wisdom. Not just talent. Not just strength. Dahil sabi niya, your talent and your strength, if you will not apply wisdom, it will not help you. Marami pong mga Kristiyano ay malakas. Marami pong mga Kristiyano ay may kapasidad. Pero bakit natatalo kung minsan nadadaig ang isang Kristiyano? He's not using his head. Hello? Hindi po ginagamit ang kanyang isipan. Have you ever also noticed
na ang Diyos, nung ginawa niya ang tao, I'm always thankful to God, na hindi po niya inilagay ang utak sa paa. Hello? Sabi nung isang kausap ko, Pastor, mali ka. May utak sa buto. Ay, ibang utak yun. Yun ay sa bulalo. Hello? Amen? Pero yung utak po na aking sinasabi ay yung narito sa ating ulo. You know, why God did not put the brains to the feet and He put it to the head? There is also a message there. Dahil ang konsepto ng Diyos, bago ka humakbang, ang unang dapat mong gamitin ay ulo, hindi paa. Hello? Amen? Kaya napakahalaga po na we use wisdom. Kaya sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Matthew 10, be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. So, wise or wisdom and the harmless of doves are the instrument in order for us to defeat the wolves. Ngayong araw na ito ay akin po ibabahagi sa inyo because in life, even if we are a believer, we are not exempted sa mga tinatawag na bagyo ng buhay. Naniniwala po ba kayo? Tanggap nyo na po ba ang katotohanan? That being born again and being a child of God is not an exemption or a ticket not to have storms. Hello? Tanggap nyo na po ba ito? Nag-sink in na po ba sa inyong puso at isipan? Na hindi po exemption na naging anak ng Diyos. Dahil I don't want you to fall into the prey or the trap of the devil which is called deception. Meron akong minsan narinig na isang mananampalataya na tuwi na lamang magkakaroon ng problema ay nagiging niyang, ewan ko kung ito'y biro. Ewan ko kung ito'y biro, but if it's a joke, it's not a good joke. Kasi pag siya'y nagkakaroon ng problema at nagkakaroon siya ng pagsubok, ang lagi niyang biro'y ganito, Pastor, babalik na lang ako sa Katoliko. Mas mabuti pa nung araw. If it's a joke, then it's not a good joke. Why? Dahil how come that until now you do not know na kahit po ikaw ay mananampalataya, you are still prone to trials. You are still prone to storms. Ang mali po pagkakaunawa ng maraming mananampalataya, akala nila pag sila'y naging born again, naging na silang Christian, nagkaroon sila ng relationship with Jesus Christ, and they are now living a life that is called storm-free. That's not true. In fact, sabi po ng salita ng Diyos, in the world you will always experience tribulation. Hello? Daraan po tayo sa mga tinatawag na iba't ibang uri ng pagsubok. At sinabi rin po ni Santiago sa kanyang sulat sa Santiago, ang sabi ni James, that my brethren, ang sabi niya, consider all joy when you enter into fiery trials. Meaning to say that the life of a believer is not exempted for trials and storms. Tama po ba? Amen. Pero sa bawat mga bagyo at pagsubok na pinagdaraanan ng bawat mananampalataya, lahat po ng nangyayari ay meron dahilan. Kaya kung sakali na tayo po'y dumaraan sa mga bagyo ng buhay, here are some things that you need to know kung bakit po merong bagyo at pagsubok sa atin. What is the cause? What is the reason behind kung bakit inaalaw ng Diyos ang mga bagyo na dumating sa buhay ng isang mananampalataya? Are you ready now? Handa na po ba kayo matutunan ito? Now, number one, ang unang storm sa akin po tatalakayin ngayong buong umaga nito is called the storm that is brought by disobedience. Ulitin ko po ang number one. Storms brought by disobedience. Bagyo ng ugat at sanhi at ang dahilan ay pagsuway o di pagsunod. So lumalabas, nung palamang po sa statement sa number one reason, is disobedience is also a magnet. It's like a magnet that attract a storm to come into your life. Amen? So ito pong pagsuway at di pagsunod
ay nagtitrigger para pumaset up ang iyong buhay sa isang bagyo. Kaya nais ko pong magbigay ng madiin na paalala that disobedience can attract problem into your life. Pwede po itong humatak at maghatak ng tinatawag na bagyo o pagsubok sa iyong buhay. And I will give you an example. In the Bible, sa Jonah chapter 1, it's a very good example. Classic example in the Bible. That there is a storm that is brought to a life of a person and the cause is disobedience. So Jonah chapter 1 verse 2 to 4, hindi ko na bumabasahin but I'm giving you the verse, the book and the chapter. Sa Jonah chapter 1, nakareceive po si Jonah ng mensahe mula sa Panginoon. And he is being commanded to go into a place called Nineveh. Ano po ang misyon ni Jonah na natanggap mula sa Diyos? Na siya ay pinapupunta ng Diyos saan? Sa Nineveh. Ano po ang gagawin ni Jonah sa Nineveh? Bakit po siya inuutusan at pinag-uutos ng Diyos na siya ay pumunta ron? What is the mission? The mission is to preach the good news. Preach the word of God concerning the city of Nineveh. Pero, if you know the story of Jonah, preaching the word of God to Nineveh is not a good thing in the mind of Jonah. Hindi po ito maganda sa pananaw ni Jonah ang dalhin ang salita ng Diyos sa isang bayan na kung tawagin ay Nineveh. Ano ang rason kung bakit hindi maganda sa pandinig ni Jonah na dalhin ang salita ng Diyos sa Nineveh? What is a Nineveh during those times? Nineveh, sabi ng Biblia, or Nineveh, is a city that is full of sin. Punong-puno po ito ng kasamaan, punong-puno po ito ng masamang mga gawa, at ayaw ni Jonah na sila ay maligtas. Hello? Sabi niya, masama yung mga yan eh. Parang in the mind of Jonah, maybe Jonah is saying, they deserve to die. Amen? Dahil sila po yung masasama. Kaya nung ma-receive ni Jonah ang kanya pong mission order mula sa Diyos, he knows now that the will of God for him is to go to Nineveh. Ang pinakamahirap pong, let's talk this clearly. When will you fall into a category of disobedience? Kailan babagsak ang isang mananampalataya sa kategorya na siya ay guilty sa isang kasalanan ng pagsuway? You know when will it start? When you know the truth. Once you understand what is the difference between right and wrong, and still you choose to practice what is wrong. Hello? Kaya nga may prinsipyo rin ng Biblia na pwedeng ilapat yung principle. Ano sabi ng Bible? To whom much is given, what is the next word? Much now is required. Hello? Amen? Kaya the more you understand what God wants for your life, and the more you stay away from following what God wants, now you are pulling yourself into disobedience. Halimbawa, narinig mo na hindi pala tama at hindi gusto ng Diyos yung ganitong bagay, pero patuloy mong ginagawa. Ano na nangyayari sa iyo? Now you are now in disobedience. Why? Because you know now. Amen? Pero kung hindi mo alam ang isang bagay, hindi mo nauunawaan na it's not wrong, then pwede doon pumasok marahil siguro, I'm not really sure, but grace could be applied. Well, I don't know. Hello? Kaya nga po sa ibang bansa, pag ikaw ay foreigner, medyo pwede mo sabihin, I don't know. Amen? At bibigyan ka ng pagkakataon muli kung nahuli ka ng traffic violation, sir, sorry, I'm just new here. Pwede maging merciful sa iyo ang traffic enforcer dahil hindi mo alam. Pero pag lagi mo nababasa, nakalagay dyan, bawal tumawid, dun sa nakalagay, nakalagay na bawal tumawid, doon ka tawid ng tawid, wala na pong lusot yun.
Minsan ako'y nalulungkot dito sa bandang Alabang. Ang laki na nakasulat, no, jaywalking. Ang mga kababayan natin Pilipino, parang tila mga unggoy ata ang pinagmula, nagtatalo na sa bakod, nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Minsan, sabi ko tuloy, wag na wag. Pero may madali lamang ditong isa. Hindi po ako masaya, pero dapat ka lang madali. Laki-laki na yan. Sabi doon, bawal tumawid. Doon sa ilalim ng tulay ng bayada. Hello? Kaya nga yun nilagyan ng bakod para hindi na makatawid. Wala talaga pong kwenta ang bakod. Inaakyat. Doon na lamang po sa C5. Sa C5, nung panahon ng MMDA na si Bayani Fernando, ginastusan ng gobyerno yun, yung gitna, yung island. Nilagyan po yun ng napakataas na fence para maiwasan ang mga namamatay sa mga mabibilis na sasakyan ng mga tao. Kasi hindi po yung dinisenyo na tawiran kasi C5 yun, ang bibilis. So, naisip noon ni Bayani Fernando, lagyan ng malaking bakod na yari sa wire, yung mesh wire na nakalagay doon. Alam nyo, gagaling ng Pilipino. Noong naitayo po yun, binuksan, nagkaroon ng magandang daan ng tao. May gate na. Hello? Minsan niya, pinakuran yung mga lugar para yung mga tao na nandito hindi tumawid sa kali. Ang mga tao binubutas yun, pinagaganda pa. May needle gate. Para sa Jerusalem ang dating, may wall, may daan tao. Saan tayo dadaan dyan? Di ba, wala naman dyan. Pwede, may pintuan ng maliit dyan. Hello? At ang problema, pag nasa gasaan na may kasalanan, yung nakasagasa. Hello? Pero ang totoong dapat may kasalanan nun ay yung nasa gasaan. Nakukuha niyo po yung punto? There's so many injustice in this world. Napapansin niyo po ba yan? Amen? Kaya nga, napakaganda nung nilalabas ngayon na kautusan. Sabi pagka mga bata, ang gabi na ipakalat-kalat, sino na raw ang dapat ikulong? Mga magulang, and that's right. Hello? Amen? It's the job and obligation of the parents to discipline their children. Hello? Tama po ba yun? Dahil pag yung mga maliliit na bata na 5-6 years old nasa gasaan, sisisihin pa nun yung sasakyan. Hello? Sabi ko nga, itong mga batang ito, hindi nila naiintindihan na pag sabi ko, minsan ang problema kasi marami hindi nagmamaneho. Pero naiintindihan ito ng mga nagmamaneho na pag ikaw ay nagdadrive, ang hirap po mag-concentrate. Kaya nga hanga po maraming lahi sa Pilipino dahil tayo nakakapagmaneho, nakaliwat ka na, may nagbibisikleta, may tumatawid, may nagpapatintero. Ang mga Amerikano natatakot, sabi niya, ba't gano'n? Kasama ang tao sa kalye. Sabi ko nga sa mga Amerikano, welcome to the Philippines. Hello? Kasi sa kanila, hindi pwedeng kasama ang tao sa kalsada. Hindi pwedeng kasama ang sasakyan. Sabi ko nga doon sa isang Amerikano, huwag kang magulat, sir, pag nakita mo pati sari-sari store, kasama namin sa kalye. But di ba, kahit expressway, may mga nagtitinda na soft drinks. Pati kako grocery, Walmart, nasa kalye. Hello? Kakaiba po rito sa atin eh. At yun na nagbibigay ganda sa Pilipinas. Yan ang mga tourist spot na hindi mo makikita sa ibang bansa. Amen! Glory to God. Balik po tayo, malalayo tayo dyan eh. Storms caused by disobedience, at si Jonah po ay naroon sa ganung kalagayan. Pinagutusan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh para ipangaral ang salita, pero ang akala ni Jonah, hindi siya kayang malocate ng Diyos. Kaya imbis na si Jonah ay sumakay ng bangka patungong Nineveh, bumili siya ng ticket na ang biyahe ay Tarsis. Sa ibang lugar po siya pumunta, sa kanyang pangunawa at paniwala sa kanyang sarili, hindi ako nakita ni Lord. Nalinlang ko si Lord. Pero hindi po siya nakawala sa mata ng Panginoon dahil alam ng Diyos kung nasasaan siya. Kaya para maituwid si Jonah sa kanyang pagkakamali, kinailangang ipadala ng Diyos ang bagyo. But you would notice that the storm was not intended to destroy Jonah, but it was only intended to correct Jonah. Amen?
Kaya yung bagyo ay pinadala ng Diyos kay Jonah, at mapapansin din po natin na ang Diyos din ang gumawa ng paraan para makaalis si Jonah doon sa bagyo kanyang kinalalagyan. Nang ma-realize ni Jonah na siya ang dahilan ng bagyo dahil habang sila'y naglalakbay, binabayo ng masamang panahon ang kanilang bangka na kanila pong sinasakyan. Pero nalukasan ni Jonah na siya po ang dahilan, kaya sabi ni Jonah, siya po ay ihagis sa karagatan. At inihagis po siya. Pero nagpadala ang Diyos ng tinatawag na balyena. At kinuha po si Jonah ng balyena, sabi sa Jonah chapter 1 verse 17, Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Nagpadala raw po ang Diyos, at ang gusto ko rin doon salita, look at the word. The word of the Lord in Jonah 1:17 says, the Lord prepared. Now there's a revelation there. That in every storms of your life, God had already prepared a solution. He always prepared a way out. Meron na siya laging nakahanda na paraan para ikaw ay makalis. Pero pansinin niyo rin po yung prinsipyo that though God already prepared the solution, He cannot send you the solution until you realize what's wrong. Hello? Kasi ito, inihanda na ng Diyos yung solusyon, pero kung hindi ni Jonah na-realize na siya po ang may kasalanan, at siya po ang dahilan, hindi po siya makukuha ng solusyon. Tama po ba? What if Jonah never believed that he is the one being pursued by the storm? Paano kung hindi naniwala si Jonah na siya ang problema at nagbulag-bulagan siya at sinabi niya, nothing is wrong. Hindi ako ang problema kaya may bagyo, normal lamang ito. Hindi po niya hinarap. Alam niyo po ang problema pag ang isang tao ay masuwayin sa Diyos, ito pa isang bagay na natutunan ko. Pag isang tao ay masuwayin sa Diyos, hindi lamang ang sarili mo ay pinapahamak mo, kundi minsan pati buong mong pamilya ay pinapahamak mo dahil sa iyong pagsuway. Because through Jonah's disobedience, he's not the only one being affected. The whole people in the entire ship now is being affected. So, paano natin makikita yun sa ating panahon? Because it's very hard for us to understand dahil wala man tayo sa bangka ngayon. Let me put it this way. Halimbawa, ikaw ay magulang, tatay ng tahanan, and you are being corrected by the Lord. Ikaw po yung tinutuwid ng Diyos. Eh, ikaw ang nagdadala ng pagkain sa iyong pamilya dahil ikaw po ang padre ng pamilya, ikaw po ang tinatawag na bread basket ng iyong pamilya, tinutuwid ka ng Diyos. Ayaw mong magbalik loob, ayaw mong magsisi, ayaw mong harapin ang pagtutuwid ng Diyos. You're like Jonah at first, you just want to sleep in the midst of the storm. Yun ang unang reaction ni Jonah sabi ko nga, how can I understand Jonah na buong tao sa ibabaw ng barko nung panahon yun na kanya sinasakyan, lahat ay gising na gising, lahat ay abalang-abala, dahil lulubog na sila, and Jonah is sleeping. Hello? And I realize na maaaring si Jonah, yes, but the Bible says he is sleeping, pero maaaring si Jonah nagtutulog-tulugan lang. Nung una ayaw niyang harapin ang katotohanan that what is going on is because there is something wrong in me. Kaya parang sa buhay natin ngayon na ang problema ikaw pero ayaw mong harapin that you are the problem. So ngayon dahil ayaw mong harapin, nagpapakatigas ka sa Diyos na hindi ikaw ang problema, there is nothing wrong, there's nothing to change. Naapektuhan ngayon ang iyong kabuhayan. Hindi makadaloy ngayon ang biyaya at pagpapala. Buong pamilya mo ngayon ay nagsasuffer. Why? Because God is correcting you. Kaya nga po ang pagsuway, hindi lamang po ikaw ang naapektuhan, but sometimes people around you are also affected, right?
Pero nung ma-realize ni Jonah that there is something wrong with him, he is the problem. Isa lamang po ang paraan, kaya sabi niya, throw me now. Pinatapon po niya ang kanyang sarili saan? Sa dagat. And now, God sets His plan for Jonah of rescue. How to rescue Jonah. So ano po ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng kanyang inihanda na balyena. Kinuha po si Jonah. And the Bible said in verse 17, watch this. Sabi ng verse 17 ng Jonah chapter 1, Jonah was in the belly of the fish. How many days? 3 days and 3 nights. Tama? So 3 araw, 3 gabi na naroon si Jonah saan? Sa belly ng fish. But his rescue is still not complete. Hindi pa po tapos ang problema ni Jonah. Kala niyo ba tapos na? How many of you believe that the solution was not the fish? Hello? Bakit? Kasi kung ang solusyon ng Diyos kay Jonah ay sa fish, pwede, sa tingin nyo si Jonah magse-celebrate na, okay, dito na lang ako sa balyena for life. Hello? Amen? For life, dito na lang ako sa loob ng tiyan ng balyenang ito. It's okay, I'm safe here. Pero hindi pa rin po tapos ang problema ni Jonah because the real solution for Jonah's life is to be in a dry land, right? Kailangan makarating po siya sa tuyong lupa because that is where he belong. Because he doesn't belong in the belly of the fish. Naniniwala po ba kayo ron? Amen? Naniniwala ba kayo? Na hindi ang dapat na kalagayan ni Jonah ay manatili sa gitna ng tiyan ng isang isda. Kailangan siya'y malagay sa tuyong lupa. Pero inabot po siya ng 3 araw doon. Hello? Did you know also that there is a reason kung ba't inabot po siya ng 3 araw doon? Alam niyo dahilan? Ha? How many of you have an idea? Alam niyo ang dahilan kung ba't inabot ng 3 araw si Jonah doon? Ha? Prophecy? I believe so, dahil ginamit yun ng Panginoon eh. Ano po? Pero there's also a major reason ba't nagtagal si Jonah doon sa balyena. Alam niyo po kung anong dahilan? I'll give you a hint. Don't read the story and stop there. You have to read everything. If you go to Jonah chapter 3, Jonah chapter 3, o Jonah chapter 2, sa Jonah chapter 2 verse 1, ano sabi ng Jonah 2:1? Let's go there. Jonah chapter 2 verse 1. Ano ba sabi? Now Jonah prayed unto the Lord. Ano po nangyari? His God out of the fish's belly. And what happens next? Nung nanalangin si Jonah sa Diyos, di po ba saka lamang po siya itinapon ng isda? Hello? You know what? Because it took Jonah 3 days to realize and repent before God. Hindi pa rin siya pinalayas ng Diyos kasi hindi pa rin nagsisisi si Jonah. Nakuha niyo mga kapatid? Kinailangan pa ang 3 araw at 3 gabi para ma-realize si Jonah, okay God, I surrendered. I'm wrong. I'm praying now, asking for your forgiveness. Now, watch this. Pero kung si Jonah pagkuha ng Diyos sa kanya, alam nyo, parang ganito po yan eh. I'm thinking it this way. Kung si Jonah sa ibabaw ng bangka at barko, nagsisi na, Lord, I'm sorry. Kaya ako po ang dahilan, I repent. I am praying hard to you now, Lord, I repent. Paghagis kay Jonah sa dagat, pagkuha ng isda, maaaring ibinato na siya kaagad sa tuyong lupa. Pero lumalabas, na si Jonah itinapon sa dagat, hindi pa rin niya tanggap na siya may kasalanan. At nung siya'y nasa gitna na ng tiyan ng balyena, hindi pa rin niya inaaming siya may kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, siguro nalalansan na si Jonah, hindi maganda ito. Saka siya nakaisip na panahon na para harapin ang Diyos dahil hindi ako pwedeng mabuhay habang buhay sa tiyan ng balyenang ito. And what is God saying to us? Siguro ang dahilan kaya kapusang marami sa inyo, o hindi lang naman kayo ang kausap ko pwedeng yung mga nasa radyo, nasa internet. Dahil hindi nyo ma-realize at ma-recognize na mayroong problema.
Amen? Kaya kailangan mo ma-realize at ma-recognize, Panginoon, hindi tama ito, merong mali sa buhay ko, aayusin ko. And I am repenting, Lord. I am changing my mind, my wrong decision out of it. Tandaan po natin, I'm not magnifying repentance here. Repentance and salvation is a different subject. Hello? Salvation is access through grace and believing through Jesus Christ's finished work. Pero how we do in our life, what we do in our life will always affect our living. Hello? Yung mga mali nating action, mali nating decision, mali nating mga gawit buhay, nakaka-apekto po yun sa araw-araw nating buhay. Hello? Nakukuha po ba natin yun? Meron po itong impact, meron po itong balik sa atin. And the only way out through this is by repentance. Amen? Kaya nung magsisi si Jonah, ano po nangyari? Doon lamang po siya itinapon ng balyena saan? Sa tayong lupa. So that's the number one. Storms that is brought by disobedience. Pero hindi lahat ng bagyo sa buhay ng mananampalataya ay dahil sa pagsuway. Now we move to the number two. Because some storms are brought by Satan to prevent the move of God. Hello? Dahil merong ilang mga bagyo na ang dahilan ay si Satanas upang pigilan ang malaking pagkilos ng Diyos na gagawin niya sa buhay ng isang tao. Amen? So ano po yung unang dahilan ng bagyo? Disobedience. Number two, brought by Satan to hinder the work of God. Now, if you go now to Mark chapter 4, there is an interesting event that took place here involving Jesus. Now, sa Mark chapter 4, beginning verse 35 to 41, hindi ko na po babasahin sa isa, but I have given you the verse. Sa Mark chapter 4, verse 35 to 41, kung papansinin niyo po rito, ito yung incident, ito yung tagpo, na matapos ang pangangaral ni Jesus, nagyaya si Jesus sa kanyang mga alagad, at sinabi niya ang ganitong salita. Let me just quote verse 35. Ang sabi sa verse 35 ng Mark chapter 4, "And the same day when the even was come," meaning when the night was come, "He saith unto them," his disciples. Sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. What did Jesus say? Ang sabi ng Panginoon, "Let us pass over unto the other side." Ano po sabi ng Panginoong Jesus? Tayo ay tatawid papunta saan? Sa kabilang ibayo. Amen? So, alam ba ng Panginoon na sila ay pupunta sa kabilang ibayo? Yes, because He is the one who commanded them that they will go to the other side. Tama po ba? Amen. So, if you know the story, nung niyaya po ni Jesus ang kanyang mga alagad dito sa Mark chapter 4, Jesus now begin to ride the boat together with the 11 or the 12. Now, habang sila po ay nagse-set sail na patungo sa kanilang destination, patungo doon sa sinabi ng Panginoon na kabilang ibayo, something happened to Jesus here. Because at the middle of the trip, sa gitna ng kanilang paglalakbay, ano nangyari kay Jesus? Nakatulog. Tama po ba? Nakatulog po si Jesus sa dulo ng bangka, sa kanyang kapaguran. There is a reason because He just went after a ministry, nakatulog si Jesus. Pero sa gitna ng kanilang voyage, according to the Bible, ano po nangyari? Biglang nagkaroon ng malakas na bagyo. Tama po ba yun? Amen. Biglang nagkaroon ng masamang panahon. At ang sabi ng Biblia, malalakas na hangin at alon ay nagsimulang binabayo na ngayon ang kanilang bangka na kanilang sinasakyan. At ano po ang nangyari doon sa kanyang mga alagad? Ano po ang nangyari doon sa kanyang mga alagad? Nung una, they are trying to solve things with their strength. Tama po ba yun? Di pa nila ginigising si Jesus. Pero nung makita nila na talagang nahihirapan na pero hindi nila maintindihan itong si Jesus at hindi ko rin maintindihan gaano katindi ang pagod ng isang tao para hindi ka magising sa bagyo. Sabi ko, hindi ko maintindihan ito. Ako'y napapagod din. Amen? Pero ako'y nasa dagat. Hindi naman ako nakasakay sa isang Titanic type of ship.
na yung ulan, hindi ako nababasa. Pero si Jesus, mga kapatid, tulog na tulog. Hello? Knowing that this event took place 2,000 years ago, ano ba itsura ng bangka na ginagamit nila 2,000 taon na nakalilipas? Hindi ito air condition. Wala itong cabin na nakasara, silyado. Tama po ba? Tapos naroon ang isang taong napagod na hinahataw ng malalakas na alon yung bangka. Marahil ang tubig pumapasok dahil sabi ng Biblia, hindi kaya naanggihan ka sa sobrang kapagod, hindi ka nagigising. Hello? It's really weird. Amen? Na si Jesus ay hindi nagigising doon sa bagay niya. Pero mamaya po natin at pag-usapan niya. Pero unahin muna natin yung mga alagad. Habang sinay nandun sa bangka, nakita nila na delikado na sila, pwede na sila lumubog, pwede na sila mamatay. Napatakbo sila kay Jesus and they began to wake him up. And they said, "Do you not care that we are perishing?" At habang binabasa ko po ito in passing, as I was preparing this lesson, yan ang minsan nagiging gamit ng kaaway sa isang tao pag dumaraan sa bagyo. The devil will try to talk you out saying, Jesus doesn't care. Hello? May mga panahon sa buhay ng isang mananampalataya na ang diablo'y mangungusap pag nasa gitna ka ng bagyo, bubulong yan. Ang sasabihin, tingnan mo na, walang pakialam sa iyo ang Diyos. Minsan gagamit siya ng tao para maintindihan mo, sasabihin, ano ngayon? Bible ka. Nasa na ang Bible study mo? Wala ka maibigay na pera. Ano ngayon yung praise the Lord mo? Bakit hindi ka mapagaling? Now, he's trying to talk you out. But I have a message for you today. In the middle of your storm, your God cares. Hello? Sa gitna ng iyong pagsubok na pinagdaraanan, your God, your Father, cares for you. Kaya wag ninyong i-entertainin ang isipan sa gitna ng inyong pagsubok na wala ng pakialam sa inyo ang Diyos. Meron. Kaya nga, paalala kanina sa simula ng aral na ito. Ano ba paalala sa Matthew chapter 10? Be wise as a serpent. Amen? Huwag po natin kakagatin ng payo. Walang pakialam sa atin ng Diyos. No, He cares. Amen? Kaya the disciples thought that Jesus doesn't care, but He cares. Pero ang isang aral pa na nakita ko rito kung bakit si Jesus ay natutulog at yun marahil din ang dahilan kung bakit isinet up ni Jesus ang ganung kalagayan na siya'y natutulog kahit bumabagyo. Because He's trying to teach His disciples something here. And what is the lesson? The lesson is this. Dahil yung bagyo, pwede rin pong malubog dun kasama si Jesus. Tama po ba? He is not exempted. But one thing Jesus demonstrated is this. He showed His disciple how to rest in the midst of the storm if you know how to dwell in the hands of your Father. Pwede kang mamahinga sa gitna ng iyong bagyo. Alam niyo po, nung binabasa ko ito, pinag-aaralan ko, ina-analyze ko, ito kayo nararanasan ko sa aking buhay. Alam niyo, binalik-balikan ko po ang aking buhay. Sabi ko, yung pala yung sinasabi dito. Rest in the midst, in the hands of your Father. Kasi may mga panahon na kaming mag-asawa, dumaraan kami sa maraming bagyo, maraming pagsubok pinansyal, hamon ng buhay. Pero sabi minsan ng misis ko sa akin, grabe, hanga ako sa iyo. Ang lakas mo pa rin humiling. Pero meron mga tao na dahil sa problema, hindi makakatulog. Alam niyo po, pakinggan niyo po. Pag marami kang isipin at di ka makatulog, isa lang ibig sabihin, you do not know how to cast your burden unto the Lord. Hello, why? Because the burden is still in your life. Kaya hindi ka makatulog. Pero pag ikaw po'y marunong magpasa, the word cast means you give it to God. Marami kang kakaharapin bayarin, wala kang pera. Pasa ko sa iyo, Panginoon, tutulog ako, ayoko ma-stress. Hello? May problema, anak ko, ipapasa ko sa iyo yan, Lord. Ayoko dahil sinabi mo, you always perfect everything that concerns me.
Pero yung mga tao hindi marunong magpasa ng burden sa Lord, paghiga sa kama, doon nagme-meditate. Patay na. Babatakin na ang bahay ko. Alam niyo, maraming tao magaling mag-meditate ng problema, pero hindi ng salita ng Diyos. Hello? Ayun, sabi ng iba, Pastor, di kasi ako marunong yung sinasabi mo, meditate, marunong ka. Di ka nga, di marunong ka mag-meditate. Napakasimple po ng meditation. Yun ang ginagawa mong dominant thing sa iyong isipan. That's meditation. Amen? Kaya pag ang laging laman ng iyong isipan yung problema, you're meditating upon your problem. Eh ano ba sabi ng Panginoon? Do not meditate on your problem, meditate on my promises. Kaya paano po mangyayari yun? Let His Word be a dominant thing in your mind. Amen. Kaya pinakita po rin ni Jesus na, yes, lulubog tayo, but I know how to rest. I know how to put my cares and my trust in my Father's hand. Kaya nung magising po si Jesus, tumayo siya, what did He do? He started rebuking the storm. Hello? Ano po nangyari? Did you know that rebuke will only be applicable if it is a devil's work? Hello? Alam niyo po ba na rebuke ay ginagamit lamang if you know that it's a devil's work? That's what I see in here. Jesus will never rebuke the storm if he do not realize it's the devil's work. Hello? Now watch this. The next thing is the answer. This is Mark chapter 4, right? Ang sabi sa Mark chapter 4, verse 35, we will go to the other side. Now, the other side na tinutukoy ni Jesus is in Mark 5, verse 1. Saan sila pupunta? They are going to verse 1 of Mark 5 sa Gadarenes. Sino naroon sa Gadarenes? Bakit nagyayaya si Jesus doon sa lugar na yon? Because Jesus is about to rebuke the devil in the life of a person. Hallelujah. Dahil sa Mark chapter 5 verse 1, doon naroon ng isang lalaki na tagtad at kargado ng maraming demonyo sa katawan. Tama mo ba? Bakit pumunta roon si Jesus sa kabilang ibayo? Did you know that he went from the other side to the other side just to be with this guy? And Satan know that Jesus is coming for him. That's why he's stopping him at the midst of the sea. May mission eh. Ano yun? Babanggain niya, sisirain ang gawa ni Satanas. Kaya nagpadala si Satanas ng bagyo. And Jesus realized, it's you, Satan, so I rebuke you. Hello? Amen? Kaya pag may gamit ka sa Diyos, may gagawin ang Diyos sa iyong buhay, haharangan ka ni Satanas. Pero ano dapat gawin ng isang mananampalataya? Number 1, you need to be a good discerner. Because you cannot rebuke what you do not know. Hello? Dahil may malaking gamit, halimbawa, let me just give you an example. Halimbawa, may malaking gamit ka dahil gagamitin ka, like for me, kaya gamit ka ngayon para mangaral ng salita ng Diyos, and many people now are beginning to be drawn by the message na ilalagay sa ng Diyos. Mapapansin mo, gagawa ang kaaway ng paraan. Paano yun? Pipigilan niya kuminsan ng mga finances na dumaloy para magawa yung mga proyekto para sa kaharian ng Panginoon. Kung ikaw ay isang mananampalataya na hindi mo naunawaan ito, you will never do anything. Pero pag naunawaan mo that the devil is behind the lack, yung kakapusan na nangyayari sa mga partners, sa mga tao na ginagamit para tustusan. Now, what I need to do is to rebuke Satan, leave the people of God who is a partner of this ministry. Hello, I will start rebuking. Bakit po? Dahil pinipigilan ng Satanas para ma-expand ang kaharian ng Diyos. Makikita niyo po yung bagyo rito na dinaanan ni Jesus is caused by Satan
to prevent the mission of God. And what is the mission? Dahil meron siyang isang lalaki na balot ng demonyo, tantad ng demonyo na palalayain. Eh ano po ba naging epekto doon sa lalaki nung siya po ay pakalaya sa demonyo? Which is called legion. Di po ba naging siya biglang automatic na evangelist? Sabi nga ni Jesus, sabi niya, pwede po ba ako sumama sa inyo? Ano sabi ni Jesus? Hindi, wag na. So, ginawa ng lalaki, dahil siya sumama, pinatutuon niya ang Panginoon. Hello? Pinatutuon niya ang Panginoon na napakabuti ng Diyos. Ito ako ang buhay na patutuo. Alam niyo po, hindi mahirap ipatutuo ang Diyos kung meron kang buhay na patutuo. Kaya iba'y nahihirapan magpatutuo kasi baka hindi buhay ang patutuo, baka andala mo yung patay na patutuo. Hello? Amen? Dahil ang pinakamainam na patutuo sa ibang tao ay hindi po lamang ang salita ng Diyos. Ikaw mismo kung paano ka binago ng Diyos. Yun ang iyong ipatutuo. Hello? Kaya yung lalaki yun, ilang minuto lamang ang interval, automatic naging evangelist. Pero sa ating pong panahon, kailangan may diploma ka ng pagiging evangelist bago ka pa maging evangelist. Pero ito sa panahon ni Jesus, minuto lamang, saglit lamang, kinumission na siya ng Panginoon. Go, talk about me. Hello? Kaya po si Jesus ay dumaan sa bagyo ng panahon yun because there is a mission. And lastly, I will just put this in. Ang kasunod po na bagyo is because of other people. Ang sumunod pong bagyo ay ganito. Brought to you, storms that are brought to you by your wrong association. Minsan ang bagyo ay dahil sa, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mga maling taong kasama mo. O, tingnan mo ang iyong katabi, ba mahirap to, kailangan ko malaman kung sino ang dapat kong kasama. Totoo po ito, just listen to this. Minsan kayo nagkakaroon ng problema, hindi naman talaga kayo problema eh. Ang problema yung mga kasama nyo, pero nadadamay ka. Hello? Tahimik kayo ah. Tingnan mo yung katabi, sabihin mo, mahirap to. Hello? Minsan hindi ikaw. Pero ang problema, yung mga kasama mo, ang may problema, nadadamay ka lang. Tingnan po natin sa panahon ng aklat na mga gawa. Sa Acts chapter 27, dito po ay si Pablo, ganun din maglalayag. Mapansin nyo, puro paglalayag to. Si Jonah naglayag, si Jesus nagbarko, si Paul nagsumakay rin dito ng bangka. Merong isang pangyayari na naganap sa buhay ni Pablo sa Acts 27. Na nandun po si Pablo, sa sumakay ng bangka, sabi, but after long abstinence, Paul, verse 21, Acts 27:21. Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, 27 verse 9. Now, then much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them. Maglalakbay po sila, kasama si Pablo nung biyaheng yon, pero delikado na po ang sitwasyon. Pero sabi ni Pablo sa verse 10, and said unto them, Sirs, I perceive that the voyage will be with hurt and much damage, not only of the landing and ship, but also of our lives. So nagkaroon ng babala si Pablo sa kanila, na sabi niya doon sa kanyang mga kasamahan na hindi magiging safe yung kanilang paglalakbay. Right? Nagbigay po siya ng warning. Pero sa verse 11, ano po ang naging response ng kanyang mga kasamahan? Sinunod po ba nila yung payo ni Pablo? Now, they said, nevertheless, the centurion believed the master of the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. May imbis na paniwalaan niya yung sinasabi ni Pablo, yung centurion, hindi po siya naniwala, ang kanyang pinaniwalaan na yung may-ari ng barko. Now, if you would read from verse 11 hanggang makarating ng verse 21, binayo ng binayo yung barkong yon na sinasakyan po nila. Now, if you go to Acts 27 verse 21, ano po sabi, and after long abstinence, sabi sa verse 21, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, tumayo ulit si Pablo,
You should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained his harm and loss. And now, verse 22, I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with you. So pansinin po natin, si Pablo ay napalagay ito sa ganung kalagayan ng bagyo dahil sa mga kasamahan niya na pasaway. Kaya pag may kasamahan kang pasaway, ikaw mismo din minsan ay nadadamay. Pero ang napakagandang aral dito kay Pablo sa kanyang karanasan, pansinin niyo po doon sa verse 21, what he did is instead of continually blaming them, he prayed. And he prayed and asked God para po mailigtas po sila, and God responded and answered him back. At nagsalita ang Diyos kay Pablo, sabi, wag kang mag-alala, hindi kayo maano. Now, the lesson is this. Minsan tayo nababagyo sa ating pagsubok dahil mali ang ating mga kasama. But what you need to understand, pag na-realize, pag na-recognize ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya, dinadala ka palayo. Minsan ganun pamilya mo po ang nagdadala sa iyo sa kapamakan at palayo. What you need to do is to pray for them. Amen? Ipanalangin mo sila para po sila ay magising sa katotohanan. Kaya 3 bagyo ang dumarating sa buhay ng mga mananampalataya. And it is caused by disobedience, caused by Satan to hinder the work of God, and caused by other people. Pero itong 3 bagyo ay meron pong 3 different approach ang kailangan. If you realize and recognize that the storm is brought by disobedience, the solution is for you to repent. Tama? Pero pag na-realize mo na ang bagyo, ang dahilan ay hinahadlangan ng dyablo ang gagawin sa iyo ng Diyos, then the solution is rebuking and keep on fighting the works of the devil. Pero kung ang problema naman ay dala ng iyong mga maling tao na nakapaligid sa iyong buhay, then the solution is intercede and pray for the wrong people that is around you. Nakuha po ba natin ito? Amen? Kaya hindi ko po ipinapayo na pag ang mga kaibigan mo'y pasaway, layasan mo na sila, no? Dahil ang sabi ng Diyos kay Pablo, kaya ka naririyan, meron akong dahilan. Dahil yung mga pasaway na yan, ibinibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, maliligtas sila. Kaya ka may magulang, kaibigan, kapamilya, barkada na pasaway, kaya ka naroon. Dahil yan ay misyon para si Jesus ay makakilala, sila ay makilala nila ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Hindi po para sila iyong iwan. Sabi ng iba, mali ang mga barkada mo, layuan mo yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka nila kasama? Remember, you are the light to them that live in darkness. Hello? Amen? Kaya ulitin ko hindi ko po ipinayo na pagpaloko-loko itong mga kasama nyo, iwan nyo na. No. Kaya sila'y paloko-loko para sila'y madala sa katotohanan sa pamamagitan mo. Kaya pag napapansin mo, kaya kami napapahamak dahil dito sa mga ito. Ano dapat kong gawin? It's time to pray. Hello? Pray for them that they will be removed from darkness to the light. Kaya yan po ang 3 bagyo na posibleng dinaraanan ng ilan po sa atin. Nawa po ay nagkaroon ng revelation ng bawat isa sa inyo at illumination. Amen? Na ang lahat ng ito'y may solusyon at ang lahat ng ito ay may gamit sa Diyos. Let us bow our heads. Tayo po sama-samang yumuko and let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa mga kapahayagang muli na iyong patuloy na ibinarating muli sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga revelations na ito na iyong pong ipinakita sa bawat isa upang maunawa namin ang iyong mga gawa at pagkilos. Nawa po'y maging gamit ito sa bawat isa ngayong araw na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Napakaganda po ng mensahe na ating pong napakinggan. Tunay po na pinatutunayan po lamang na tayo po ay mga anak ng Diyos at dahil po kay Kristo, tayo po ay na-empower at nabigyan po tayo ng pagkakataon ngayon to be a child of God. Well, kung kayo po ay na-bless ng ating pong palatuntunan ngayon at nais nyo pong sumulat sa amin at ipaabot po sa amin kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang napapakinggan nyo pong programa at palatuntunan ito, inihikayat ko po ang bawat isa na nakikinig because by you sending us a testimony how this ministry is being a part of your life and beginning to help you and to be a blessing to you, nakatutulong din po ito sa amin dito sa ministeryong ito to move on and to keep on preaching the message of grace. Ano po? Kaya pwede nyo po akong sulatan sa ating pong email address. Ano po? Kung kayo po may mga email account, mangyari lamang po na ipadala nyo po ang inyong mga liham sa dexterdurante@gmail.com. Ulitin ko po ang aking pong email address na pwede nyo pong sulatan para po sa inyong mga testimony regarding this ministry, how you are being touched by the Lord, how the revelations of God are impacting your life and your Christian walk and your relationship with the Lord Jesus Christ, and how the ministry of the preaching of the gospel of grace is having an impact in your life as well. Mangyari lang po na sumulat kayo. Ulitin ko po, dexterdurante@gmail.com. Ang spelling po ay dexterdurante@gmail.com, all in small letters, mga kapatid. At kung kayo naman po ay patuloy na meron kayong prayer request, ano po, kagaya ng paanyaya ko po sa pambungat at pasimula sa ating palatuntunan ito, still you can text your prayer request sa 0922-820-9866. So ulitin ko po, 0922-820-9866. Ano po? At kung kayo naman po ay nabahamon at napapagpala ng ministeryong ito, well, the preaching of the gospel is free, but the means to carry the gospel para po ito'y maituloy, well, may bayad po. Ano po? Meron po tayong mga obligation para po ito'y magpatuloy. So if you're receiving the burden and you're seeing the need na magpatuloy po ang ministeryong ito on air, at nais nyo po maging partner at financial partner ng ministry ito, ay kami po ay pauna pa lamang ay nagpapasalamat na po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa grasya, awat, habag ng Diyos at sa mga ilang mga kapatid na tumutuwang para po magtuloy ang ministry ng pangaral ng Gospel of Grace, hindi po ito magiging isang katuparan. Kaya we believe also in this ministry that your tithes, belong to your local church, but your offering, you can give your offering into a ministry like this. Amen? If you are blessed, tandaan po natin, the Lord is glorified and honored whenever you partner with the ministry pag kayo po ay nagiging gamit para po magpatuloy ang mga ganitong palatuntunan na naghahatid ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So if you want to be a blessing at you want to be a partner of this ministry financially, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tulong pinansyal kaloob sa ating pong BPI account. Ano po, ito po ang ating account number sa ating pong BPI Carmona branch. Ulitin ko po, you can send your donations and love offerings sa BPI Carmona branch. Account name po is Dexter Durante, BPI Carmona branch, and account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI Carmona branch, account name is Dexter Durante, at ang account number po natin 0989-347-837. Kaya mga kapatid, sa inyo pa lamang pong pagpapasya, I pray that the Lord God will bless you already sa inyo pong desire na inyong gagawin, because you can sow 50 pesos, 100 pesos, or 500 pesos or more. No matter kung hindi po mahalaga yung amount, mga kapatid. Ang mahalaga po ay yung ating sama-sama at tulong-tulong na pagpupunyagi at pagsasama-sama na dalhin po ang Gospel of Grace. God bless you po mga kapatid. Hanggang sa mga susunod po muli na ating pagsasama. Muli, I am Brother Dexter Durante, at sa mga susunod po nating pagtitipon, pagpalain po kayo ng Panginoon. And I pray that the blessing and the grace of God be upon your life. And I speak wealth, I speak blessing, I speak healing sa lahat ng mga nakikinig sa programa at palatuntunan ito. In Jesus' name, be blessed. God bless you po. See you again next time.